Now everything's technicolor. Hello guys, it's me Anne. And this is my journey from Singapore to Poland. So, storytelling muna tayo. Singapore by March 18 via Qatar Airways. Then, yung flight ko ay meron siyang dalawang stopover sa Qatar. Nasa Doha, Qatar na ako at this time. More than 8 hours yung flight from Singapore to Qatar. Then, nag-stay ako ng 2 hours sa Qatar waiting for the next flight. And then, nag-flight na kami papuntang Europe. Yung stopover ko naman is sa Denmark. And kaya lang naman umabot sa 25 hours yung journey ko is dahil 7 hours akong stuck sa Denmark. Yung stopover ko and then yung next flight ko is 7 hours pa. So, ayan, tumambay muna ako doon. Nag-picture-picture na parang antok na. Hindi naman kasi talaga ako nakakatulog sa plane. Pagdating nga dito sa Denmark, bago ka papasok sa connecting flight mo is i-check na nila yung visa mo kasi it's a part of Europe na eh. Bali, dito na mismo tatatakan yung passport mo. Pagdating ng Poland, wala nang tatak-tatak. And pag malapit na yung flight, makikita mo na kung aling gate ka pupunta. So, ito, papunta na ako sa boarding gate ko, which is sa for flight ko na Denmark to Poland. Madali lang siya, 45 minutes lang. Ayun, and domestic plane, so maliit lang siya na plane din. So, sa dito banda, pwede kayong mag-shopping kung may pang-shopping kayo, pero ako hindi, kasi nagbabudget pa ako. Grabe guys, ang dami talagang gwapo. Oh my God. So, ito nga, dahil wala naman akong magawa, so, nagbi-video muna ako kasi gusto ko yung mga, nila, yung aurahan nila. Naka-winter kasi. Tsaka, ang gaganda talaga at atong pupogi nila. Grabe. So, nakakapagod yung biyahe ko kasi umabot siya ng 25 hours and 20 minutes bago ako makarating sa Poland. And at this time, nakarating na nga talaga ako sa Poland and naghihintay ako sa aking check-in luggage. Grabe guys, legit yung saya na nakapunta ka na dito. Kasi nga, pangarap ko rin naman talaga to noon. Hindi ko lang talaga siya pinupost. Pero yung, parang hindi na ako happy sa Singapore. Hindi na ako, parang feeling ko may toxic na. Talagang pinush ko siya. So, ito na nga, nandito na ako sa car ng agent ko. Ang bait ng agent ko kasi siya yung nagsundo sa akin. And then, sabi niya kung kaya ko pa ba daw mamasyal. So, sabi ko, of course naman. Sabi niya, kaya mo pa. 25 hours nga daw ako sa biyahe ko. Kayang-kaya, hindi pa naman ako masyadong inaantok. So, 6 p.m. to dito. So, sabi niya, sige, punta tayo sa mall. And then, nagpapalit kami ng pera ko. And then, ito is on the way na doon sa mall. Then, lumabas kami ng mall kasi magyoyosi daw siya. Mga Pilipino sila, yung agent ko dito. And then, dito sabi niya, halika, videohan kita. Tapos, napaka-cool niya talagang kasama si Ma'am Jella yun. And then, sabi niya, okay, maglakad ka. Alam mo yung grabe. Talagang sinuportahan niya kung ano yung gusto ko. Ang dami kong picture dito, guys. Pero hindi ko na lang ilalagay dito kasi video lang lahat ng ine-edit ko eh. And then pagkatapos, sabi niya, ipapatry niya daw sa akin yung pagkain ng Polish. Tapos nakita ko nga yung parang siya, specialty ng Poland na pagkain. Pinatry niya talaga sa akin. Tapos ayan, sabi niya, siya lahat nagbayad. Grabe. Ang bait niya. And then, ayun, very supportive nga talaga siya. Ang saya-saya ko talaga. Grabe, guys. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo mag-Europe, pwede nyo akong i-message. Charot. Diretso na tayo dito. Then, pagkatapos nga namin sa mall, ay binook niya ako ng hotel kasi ayaw niya akong patulugin sa accommodation kasi nga, parang hindi siya masyadong clean. So, ayun, ang ganda. Then, sabi niya, siguro maglalakad-lakad ka pa, no? Ay, naglakad-lakad nga talaga ako bago ako natulog. Kahit pagod ako, guys, talagang in-enjoy ko yung unang araw ko dito. And, ayan. So, that's all for today. Yan yung first day ko dito sa Poland. Nakailang bihis ako. Parang ang dami ko ng laban. Thank you, guys!